Ay magandang umaga Pilipinas. Maulan na pagkaaga Luzon, Visayas, and Mindanao. Bilog bagang urana. Magatugang magsarbahin liwat kita digdi po sa programang Bicol Express. So pong alas 9 na pagkaaga sa mga mainit na istorya asin na mga follow-up kan mga impormasyon na dapat maraman kan sa tuyang namamanwaan. Kami po ang sa inyong katiwala, Jam M. Ako man po si Susan Balane. Good morning mga katiwala. Good morning, Jam. Morning. O yan ang pasyarantaman ko na. Sa tuyang iba pang agenda ko niyan. And yun na nga ni po, bisita tango niya na pagkaaga ang representative from Taysan Elementary School. Yan. Siya ang assistant principal kan Taysan Elementary School, si Sir Christian Dominguez II. Yan. Pag mga second talaga pogi, ano? Yan. So, yan. So, maugmo po kaming nabisita mo, sir. Good morning and welcome sa Radio Veritas and Veritas Legazpi. Pili ka po dyan in favorite color mo. Yan. Hello po. Very grateful po na nakapasyal po gilayan ako digdi sa indong stasyon para po sa pag-promote kan sa Muyang Brigada Eskwela sa maabot na July 22 hanggang 27 po. So, salamat po sa pag-acceptar sa Kuya Digdi para sa Samuyang programa. Sige sir, so July 22, so ano po ang mga programs, activities tangani na makarampag tagiraray so communities, so ito yung mga stakeholders tanganing mag-participate and makuata ang support. Ayan po. So, bali po, inaapodan mi po ang gabos na stakeholders kang Taysan Elementary School, mga magulang mi, na samabot po na July 22 hanggang 27. Pwede po kamo magtabang as in magpartisipat para sa Samuyang Brigada Eskwela. Ang pwede po nindong gibuhon, pwede po kamo linig kang sa mga classroom kang sa idong mga kaakian, as in kung igwa mo po kitang something na pwede tang maidonar involuntary sa tuyang pagtao, okay lang po ito in the forms of pwede po siyang sigid, daspan, trash bins, ano pa ba, pintura, yan, tapos mga pwede man po kita makapag-supply ki kahoy, mga plywood, kasi ang tuwing mga classrooms may mga kaipuanan ng i-repair, mga pako, yan. So kung di po kaya, di naman po obligar na kumbaga magtao, so gusto lang po. Pero mostly po pag sinabi tang brigada, ang pigatawat na pong serbisyo dyan, so paglinig po. So bali, ang sa tuwing mga classroom at the moment, bali, na bagong repair sa ibang rooms, kaya po po itong malinigan na the soonest possible po. So, sa liwat, inaapodan niyo po ang mga magulang, mga stakeholders, and different agencies para po patabangan kami sa maabot na Brigada Eskwela. Pali po nagtaon na rin po ako mga letters sa iba't ibang agencies and hoping na magduman sinda sa Samuyang eskwelahan para magpartisipar sa Brigada Eskwela. So letters na invitation na mag-support man like mga government agencies. Yes po. Like for example yung PNP, BFP, Kabalikat, Civicom, Philippine Coast Guard. So ito po sa mga agencies na pag-imbitaran mi and hopefully mag-call sinda duman sa Samuyang Pangapudan na tabangan kami po. So dayman po gustong sabihin sa July 22 talaga, so mapili sindang available time nila hanggang sa 27. Yes po, bali naka-emphasize po yun sa letter na they can choose between July 22 to 27 kung alin po so convenient na makakaduman po sinda sa eskwela na walang conflict sa indang association sa group nila po. Apo. Sir, kumusta na ngayon ang status kan eskwelahan sa Taysan? So ano na ba ang improvement? Ano na ba ang mga pagbabago? Actually, we're very thankful na sa DPWH na kigwaki repair sa Samuyang mga classrooms na super ano na po talaga, super luma kay po ano talagang repair. And at the moment, tinurn over na ito sa amin last week. So ang kipuanan na lang po talaga is kumbaga malinigan. Pero may mga certain classrooms po kami na
kay puhanan po talaga kay total repair. And at the moment po ang Taisan is masasabi ta pang overpopulation kasi po ang Taisan is the third largest school in Legazpi City. So bali po mostly di minakayang i-accommodate ang mga estudyante kasi may mga estudyante po kami na talagang nasa iba't ibang lugar. Minsan wala na sa catchment area but still bawal po kami mag-accept magsayuma. I mean, magsayuma sa mga nagpapa-enroll. But then we do refer. Kumbaga kung may eskwelahan na aralin duman sa Inda, pig-refer mi sa Inda. But we do not refuse. Pero gusto man nindong ma-accommodate. Pero ang gustong sabihin, sir, kulang na kayo nin classroom. So, pwede pang magpagibo nin additional classroom, additional building. Pero, kumusta ang lote? Actually po, meron na po kami sanang space for for building constructions. Yun lang po yung hinahanapan na lang po namin ng donor. Sana po kung may mga nakakarinig dyan na mabigyan kami ng at least 4-story kasi sobrang kulang po ang classrooms may. So kaya we have this shifting of classes. So meron tayong morning and afternoon classes. Yung pang morning po nagsisimula sila ng 6 to 12, then yung pang afternoon naman is from 12 to 6. So dahil ganun nga yung sistema ng kulang kami ng classroom, ganun po yung nangyayari. Ito ba ganda? Kasabay ba ang depende man sa Mandana, sir, na pigbaba na sa mga LGU, pag may mga additional construction in yes school? po, may mga ganun po na minsan may mga beneficiary din po talaga yung mga DepEd school. So kamo na talaga mahanap man Opo, yung mga private organizations na pwede pong matawan kami actually po meron na po sana pero hindi pa matuloy-tuloy. Kasi madali naman maghanap pag may available ng lote na sa Dirican School. So madali na din maghanap nin fund na magpa-construct ng building Yes po. So try po kamo, sir, sa mga sa tuyang mga party list, di ba? Actually isa po 'yan sa mga plans ko na magsulat sa mga party list na pwede kaming mabigyan sana ng rooms. At saka ang Taisan po napakalaking school. Parang kami na lang ata yung natitirang school na merong oval. Kami na lang yung parang green makikita mo talagang green space. Wherein yung ibang wala naman masyadong kasi nga lahat na buildings. So ganon. So napakaganda ng Taisan. Sobrang amazed ako ng first time kong pumunta doon. So ma-feel mo talaga yung mga fresh air kasi galing po ako sa Ibalon Central School. So iba yung environment, 'di ba? From city to so upland. So ang ganda. So pala, sir, Ibalon po ako for 13 years. So bali po doon sa Ibalon teacher po ako pagdating ko po dito sa Taisan. Nasa administrative na po ako function. Promoted po ako. Kasi ini produkto kang Ibalon, di ba? Ibalon ako, sir. Ay, Ibalon ka po. Siguro hindi ko na rin po naabot. Ibalon po ako. Ibalon. Okay, sige. So, itong mga repairs nindo is minor repairs. Mga minor repairs, but we do have mga major repairs. Kasi last time po dahil sa riming ata yun or may mga buildings po kami na totally destroyed. Pero pwede pa sana siya kasi may mga postes. Only that wala na siyang kisame, walang bubong. Yung paso-istruktura. So we are also asking the city kung pwede maano sana rin yun. Kasi that will be an additional 4 classrooms. Kung may bibigay, kung magkakaroon sana ng repair or mai-repair yun, pasalamat kami ng sobra. Last time may pumunta sa amin doon and mga Amerikano and we consulted it. Ang kaya nilang gawin nila is yung minor repairs. Kasi talagang na yun. Super Pero, siya. Ang area, sabi mo na-mention mo, sir, kanina, yung area ng Taisan is talagang kayang-kaya pa i-accommodate yung mga buildings na pwedeng 4-story building pa. So, 4-story. Okay, malaki pa, no? May malaki pa po ang So meron pa kaming area. Yung area na po yun, actually yun po yung mga area wherein may mga dilapidated classrooms na may mga So pwede na siyang
ano talaga ibigay for new buildings. Alisin na yung mga luma kasi hindi na po pwedeng pasukin yun ng mga bata kasi ano na po siya, condemned na po siya. So bawal na po eh. Safety din ng mga Opo, bata. safety din po yung palagi namin nasa isip namin. So though pwede pa sana but still since kinondemned na po siya, hindi na po siya pwedeng papasukan. Pero very supportive naman gayud ang barangay council sa Kapitan Kantaysan ngunyan, sir. Opo, very supportive very naman po si supportive. Honorable Benjamin, Barangay Captain Benjamin Rosin. So lahat naman po ng activities namin, nandiyan naman po yung barangay to support us. So, siguro Lahat-lahat po. pwede naman yata yung PTA nyo dangan makipagtabangan sa barangay council makagibonin resolution na nagsusupport naghahagad ko mula kay ang education secretary tango yan very supportive po yan nagtatabang yan sa mga arganing project mga school building yan so baka at least sa tabang kang Opo. resolution So, kang konseo pwede po di namin matap yung PTA kaso medyo malaki-laki din po yung kung just in case kumbaga yung magiging project is construction of building. So medyo mabigat din po yun sa mga bulsa nila. So probably we might I mean mahagad po kita ning through a resolution na joint resolution kan PTA dangan kang barangay tapos i-address naman kay Secretary Angara. Kasi pwede dati din man po. talaga siyang Chairman Committee on Education siya nganyan bago naging DepEd Secretary. So nagtatabang man siya sir sa mga building construction. Baka ma-consider, di ba? Sige po. Pwede ko po yan matap yung aming tawag dito yung PTA president namin para makipagtulungan sa barangay. Sige sir, so any other information, mga gusto mong pasalamatan, so tawan mo po ikanin pagkakataon, go ahead po sir. Okay. Gusto kong pasalamatan ang Samuyang School Principal, si Dr. Mabel Añasco, for designating me as Brigada Coordinator at dahil doon marami akong mga plano, marami akong naiisip na pwedeng makatulong sa aming paaralan. And at the same time, gusto ko rin pasalamatan ang Brigada Coordinator ng Division of Legazpi City, si Sir Hilmer Ballesteros. And of course, yung mga magulang namin na patuloy na nagsusuporta sa amin sa lahat ng programa ng aming paaralan. Maraming salamat po. And to Barangay Captain Benjamin Rosin and to his officers, mga barangay officials, maraming salamat po. And hindi ko pwedeng kalimutan yung mga guro na very dedicated and committed sa paggawa ng kanilang mga tungkulin with or without supervision. Kahit wala kami, mga school heads nila, patuloy pa rin nilang ginagawa yung kanilang mga tungkulin. At very thankful ako at saludo po ako sa inyo.